Welcome to Deep Dive. We dive into the fairy world of Ireland. We have 3 sources for this deep dive, 2 websites, and the book The Middle Kingdom, The Fairy World of Ireland by Dermot McManus. Pagpagbati sa iyo, listener. Ngayon, sisilipin natin ang isang mundong medyo nasa gilid lang, no? Ang mundo ng mga diwata sa Ireland. Gagamitin natin dito yung mga tala ni Jesse Howe saka yung research ni Dermot McManus sa libro niyang The Middle Kingdom. Oo, yung mga personal na paglalakbay ni Howe saka yung masusinong pag-aaral ni McManus. Ang tanong, paano ba talaga nabuhay itong mga paniniwalang to sa araw-araw nun? At bakit parang hanggang ngayon, kahit ang high-tech na natin, nabibighani pa rin tayo? Sige, umpisahan nating himayin to. Ang misyon natin, kumbaga, unawain yung puso nito, no? Yung ugnayan ng tao, kalikasan, pati na rin yung mga sinasabing di nakikita. Ano kaya sinasabi nito tungkol sa atin? Sa pangangailangan natin ng hiwaga? Okay. Unahin natin yung tawag nilang the other crowd o kabilang karamdaman. Sabi ni McManus, ang mga diwata o the good people daw, mga gentle folk. Mabait naman daw, basta wag mong gambalain. Pero pwede ring maging mapangit pag nagalit? Tama, parang mga nilalang sila ng kalikasan. Oo, madalas daw sa mga liblib na lugar. At yung sinasabi naman ni Howe, yung mga engkwentro raw, madalas nangyayari pag pag malabo yung paligid, dapitapon, ganyan. O kaya pag mag-isa yung tao, malayo sa ingay. Siguro kasi mas bukas yung pakiramdam natin pag ganun. O baka imahinasyon lang. Mahirap sabihin Tapos, iba't iba pa pala sila, no? Merong mga she na parang mga sinauna o marangal. Oo, yung mga dakila daw. Tapos, andyan din yung mas kilala natin siguro, yung mga leprechauns, pukas. Oo. Pero nilinaw ni McManus, hindi sila yung familiar ng mga mangkukulam, 'di ba? Tama. Iba yon, hindi sila basta alagad ng kung sino man. Ang nakakaintriga, may mga kwento si McManus na galing mismo sa mga taong naninindigan na nakita sila. Totoo daw. Oo, hindi lang sabi-sabi. Gaya nung isang kwento, yung Thornhill Ferry, may batang babae raw na biglang nagsabi sa yaya niya, si Nora, sabi daw, may lalaki sa kwarto. Ganun lang. Simple, pero alam mo yun, nakakagulat. Tapos, ayon sa kwento, paglingon daw ni Nora, ito na, nakita niya yung maliit na lalaki. Mga 4 na talampakan lang daw. 4 na talampakan? Pero itsurang tao pa rin. Oo, perpekto daw ang proporsyon. Tapos ang bihis, parang luma. Berding flower pot na sombrero, berding coat, tapos madilaw na waistcoat. Wow, detalyado Oo, nakatitig lang daw sa kanya. Tapos biglang nawala, parang bula. At ang mas importante pa, may matanda daw sa lugar na nagsabing, totoo raw yung mga ganong paniniwala doon. Buhay pa rin yung mga kwento. Itong paniniwala. Kahit ngayon. Well, sabi ni Howe, baka dahil nawala na yung mga dating paraan ng pagkukwento dahil sa modernong buhay. Yung kuryente, mabilis na transportasyon, parang nagiba yung ritmo. Oo, yun nga. Parang nawala tayo sa tono ng kalikasan, no? Makes sense. Pero, kasabay noon, parang may natural na pagtutul din tayo dyan sa teknolohiya na parang sinasakop na lahat. Hinahanap natin, sabi ni Howe, yung connection sa mas lumang paraan ng pamumuhay. Mas malapit sa lupa, sa nature. Parang isang innate human need, no? Para sa mga bagay na higit pa sa ordinaryo. Tama. Ganun nga. At dinagdag pa ni McManus, yung paglakas daw ng materialismo, lalo na sa mga siyudad. Yun daw yung lalong nagpapalayo sa atin sa mga espiritu ng kalikasan. Kumbaga. Okay. So parang may cultural shift na nangyari? Mukhang ganun. Pero hindi lang sila basta kwento o paniniwala, no? Kasi may isa pang aspekto dito Yung sinasabing kapangyarihan nilang magpagaling. Oo. Yung kay B.D. Early, di ba? Nabanggit ni McManus yun. Sikat na wise woman yun nung 19th century. Pinaniniwala ang may tulong siya mula sa kanila. At may mas detalyado pang kwento si McManus. Appendix pa nga yata yun. Tungkol kay Agnes.
Si Agnes yung may malaking bukol. Carbuncle daw. Oh, yun nga. Grabe daw yung pamamaga sa binti niya. Tapos dinala siya sa isang lalaki na may lunas daw. May ritual na ginawa. Lupa at laway daw, tapos particular araw lang ginagawa. Huwebes at Lunes. Lupa at laway. Medyo kakaiba yun, ha? Kakaiba nga. Pero ang nakapagtataka, ilang araw lang daw, yung malalang sugat na yon, halos magaling na. Talaga? Bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya noon. Oo, hindi raw maipaliwanag. Kaya mapapaisip ka talagang, ano kayang puwersa yung gumagana dun? So pag dinitingnan natin lahat to, yung mga kwentong to, parang higit pa sila sa simpleng pantasya lang, no? Oh, parang salamin sila eh. Salamin ng isang malalim na koneksyon natin sa kalikasan. O baka nawawalang koneksyon na? Oo nga. Sa misteryo, sa ibang paraan ng pagtingin sa mundo, isang paraan na baka nga nawala na natin pero hinahanap pa rin natin sa loob-loob. At naalala ko yung sinabi ni Eddie, yung nakausap ni How. Sabi niya, ang paggalang sa good people ay paggalang din sa iyong sarili. Ganda nun. Pagkilala sa mga bagay na hindi natin kontrolado o naiintindihan. Sa labas man o sa loob. Eksakto. Sa sarili mong mundo ngayon, yung modern na mundo mo, ano kayang mga di nakikitang puwersa o aspeto ng realidad ang nandyan lang pero hindi mo napapansin o baka binibigyan mo lang ng ibang pangalan? Pag-isitan mo hanggang sa susunod nating paghimay.